Hello po mga katambay, kamusta po? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay mga katambay para po magkomento dito po sa ating katambayang makabayan. Ito po mga katambay, komentuhan po natin ang isa pong medyo nakakalungkot po na pag-usapan dahil po ito hindi po problema ng ating bansa. Itong ating kukomentuhan. Ito po tinanggihan na po at talagang binatikos po ng ating Vice President ito pong refugees na gustong papasukin po sa ating bansa. Di po ba? Nagkaroon po ng malaking issue rito at sigalot sa pagitan po ng Pangulong Marcos administrasyon at ang ating Vice President dahil gigil na gigil po sila na papasukin po ito. Alamin po natin dito sa balita ang plano na naman nila dahil wala na po sa DepEd ang ating Vice President. Ngayon, ipinupus na naman nila mga katambay. Ito po, pakinggan po natin. Kukuha pa ng karagdagang detalye ang Senado sa Department of Foreign Affairs hinggil sa pansamantalang pagtuloy sa Pilipinas ng Afghan refugees habang naghihintay ng special immigrant visa bago makapasok ng Estados Unidos. Ayon kay Senate President Francis Chis Escudero, gagamitin nila ang budget hearing para malaman ang iba pang bagay tungkol sa napagkasunduan ng Pilipinas at United States para tulungan ang mga Afghan na naipit sa labanan sa kanilang bansa. Dagdag pa ng Senate President, sa pagkakaalam niya ay pansamantalang lamang ang pananatili sa bansa ng mga ito at kung hindi maaprubahan ang visa, ay babalik sila sa bansang kanilang pinanggalingan. Sa ilalim ng kasunduan ng Pilipinas at Estados Unidos, sasagutin ng US ang lahat ng pangangailangan ng Afghan refugees habang nandito ang mga ito sa Pilipinas. Kabilang na ang pagkain, bahay, seguridad, medikal at transportasyon ng mga ito bago dalhin sa Amerika pagkatapos makakuha ng visa. Alam ko, temporary lamang yan, babalik sa pinanggalingan. Pero alam ko, pagdating dito, ay halos processing na lang kulang para makapasok sa Amerika. Tandaan nyo, ang nangako sa kanila yung Amerikano, ang pangako ay dadalhin sa Amerika, hindi sa Pilipinas. Gagamitin namin pagkakataon marahil ang budget para tanongin ang Department of Foreign Affairs ng detalye nito para mapagbigyan natin sa publiko. Ang budget ay pagkakataon hindi lamang para maningil, pero para maliwanagan din sa mga issue na kinakaharap natin bilang isang bansa. And we will use that opportunity. Ibang klase po mga katambay, di ba? Yung bang problema ng bansa na powerful, katulad ng Amerika. Tapos sa'yo dadalhin yung problema nila na sila may gawa. Pinakamayamang bansa at pinaka-powerful at napakalaki ng bansa nila. Amerika, napakaraming teritoryo, di ba? Napakaraming state. Bakit sa Pilipinas na napakaliit na bansa at napakaraming tao na sa ating bansa, mahigit 100 milyon at napakahirap. Una-una, yung mga Pilipino nga, hindi magawa ng paraan ng ating pamahalaan para ito'y tulungan, lalo sa pagkain, sa nagtataas ang bilihin. Tapos, tatanggap ka ng mga refugees na galing sa Afghanistan, na hindi natin alam, di ba? Kung ano ang mga pagkatao nito. Hindi naman natin sila pinupulaan mga katambay. Dahil ito pong lugar na ito, Afghanistan, alam naman natin na magulong lugar, di ba? At maraming mga terorista, di ba? At ang isang nakakalungkot, ibinabalik po nila talaga. Dahil ito'y napigil na. Napigil na po ito ng mga ilang panahon, di ba? Halos 1 taon. Dahil nga, tinatanggihang pilit ng Vice President nung siya'y Secretary ng DepEd na huwag papasukin. Dahil unang-una, baka may dalang kapahamakan sa ating bansa. Di po ba? Pero ngayon, ibinabalik na naman nila. Ano kaya ang deal o kasunduan, mga katambay, ng Pangulong Marcos sa kanang Amerika? Di ba? Nakapagtataka na itong mga refugees, gigil na gigil. Bakit sa atin papapasukin? Bakit yung bansa natin? Di ba? Tapos sasabihin nila temporary. Naniniwala po ba tayo dyan, mga tambay? Temporary? Kung yan ay sinasabing mabilis lang,
mabilis lang ayon po rito kay Senate President Cheese na almost yung processing na lang papunta na sila sa Amerika. Bakit dadali mo pa sa bansang Pilipinas? Bakit hindi mo na lang doon i-process kung saan sila nahandon? Di ba? Nahandon na yun Di doon mo i-process. Saan mo ngayon dalhin sa Amerika? Di ba? Yun ang logic doon O bakit hindi mo dalhin? Halimbawa, bakit sa Pilipinas? Ang dami mong teritoryo. O di sa isang teritoryo mo dalhin na malayo ro sa pinaka-main na Amerika, na United States. Dalhin mo lang sa mga teritoryo mo. Di ba? Bakit sa Pilipinas? Nakapagtataka, ano sa tingin niyo mga katambay? May mga hidden agenda ito, komento ni Kamanong Merong malalim na political po ito, mga katambay. At alam naman natin ngayon sa Amerika, yung kausap ng Pangulong Marcos na si Joe Biden, di ba? Nag-back out na siya. Hindi na siya tatakbong muling presidente. Si Joe Biden, ang presidente ng Amerika ngayon, di ba? Nag-back out siya. Ang tumatakbo na ngayong kampanyahan po sa Amerika, yung vice president niya, di ba? At ang isang masakit nun, sa mga survey po ng Amerika, lumalamang po yung kalaban. Ang Republican, ang dating presidente Donald Trump, mga katambay. Di mo ba? Ang Pangulong Marcos nakadikit sa Democrat. Di ba? Ang Democrat ang Joe Biden. Paano kung matalo ang Democrat, manalo ang Republican? At hindi na rin ituloy ang sinasabing pagpunta ng Amerika nitong mga Afghanistan, itong mga refugees. Di ba? At usapin pa yan, mga tambay. Hindi po ganun kasimple magpunta sa Amerika. Dahil yan usapin pa rin po sa Kongreso. Kongreso at Senado sa Amerika. Parang kung magsalita ang isang Senate President sa ating bansa, ganun kabilis at ganun lang kaluag pumunta ng Amerika. Di ba? Pinag-uusapan pa rin po yan sa Kamara at sa Senado ng Amerika. At ligid sa ating kaalaman, hindi hawak ng Joe Biden, ng Democrat, ang Congress, ang Kamara sa United States. Ang may hawak po yung kabilang partido, ang majority. Itama niyo po si Kamanong, mga katambay, kung mali, na ang may control po sa Congress sa Amerika ay Republican ang majority na kalamang na member po nito. At hindi po ang nakaupong presidente na Democrat. Ang pagkakaalam po ni Kamanong, doon po sa Senado, doon po sa Senate, lamang po yata doon ng Democrat, mga katambay. Pero usapin pa po yan. Kaya yung sinasabi ni Senator Chis Escudero, ni Senate President, malabo po yung sinasabi niya na mabilis na proseso. Bakit ngayon, sasabihin mo, kung hindi sila matutuloy ng Amerika, tapos babalik pa rin sa bansa nila, di wag mo nang tanggalin doon. Doon mo na i-process kung saan nananatili yon. Di po ba mga katambay? Yun ang tama. I-process mo na i-process. Bakit dadali mo pa sa Pilipinas? Tapos VIP pa sila sa Pilipinas. May mga pabahay pa. Kompleto, pati mga pagkain, pasasakyan, pa-service. Di ba? Nakakapagtaka. Special treatment ang gagawin ng bansang Pilipinas dito. Samantalang yung problema ng bansa natin, hindi masolusyonan nilang lahat. Magmula sa Congress, Senado, at ang pamahalaan ng Pangulo, hindi masolusyonan. 2 taon na. Puro pangarap. Tapos tatanggap pa ng mga sinasabing sanay sa pakikipaglaban, yung bansang Afghanistan. Di ba? Hindi naman tayo against sa pagtulong. Kaya depende sa tutulungan mo. Ang humihingi sa'yo ng tulong, ubod ng yaman at ubod ng laki ng kanilang kalupaan. Di po ba? Sobrang laki ng lupa nila. Kumpara mo sa kakarampot na
bansa natin at naghihirap pa. Di ba? Parang walang logic. At sobrang dami nilang teritoryo. Di ba? Ang dami nilang island. Bakit hindi nila doon dalhin? Yun ang sinasabi ko, komento ni Kamano, bakit sa atin? Meron kayang lihim? Meron kayang lihim ang pamahalaan natin? Ang Pangulong Marcos? Meron kaya silang mga deal, agreement na hindi natin alam? Na sila lang ang may alam? Di ba? Kasi kung pag-aaralan mo, di ba? Isang mayamang bansa. China saka Amerika, hindi naglalayo na yan sa ekonomiya. Napakarami nilang asset. Tapos isang mahirap na bansa, doon mo dadalhin. And sa dami ng kaalyado ng Amerika, di ba? Bakit napipili ang Pilipinas? Di ba? Mga tambay, bakit tayo? Tayo lang ba ang kaalyado niyan? Di ba? Ng Amerika? O katulad ng dalin mo sa Canada, napakaraming lupain sa Canada na walang tao. Di ba? Sa Australia, kilaki-laki na Australia. Halos walang tao. Yung ibang lugar, yung ibang city ron, kakalog-kalog. Bakit hindi mo dalhin doon sa malalaking lupain? Nakaalyado mo rin. Kaalyado mo Australia, Canada. Di ba? Makakalungkot lang. Kung ayaw mo naman doon, at isiguridad mo yung isang isla mo, napakarami yung isla, ang Amerika. Di doon mo ipagawa ng mga bahay. Di ba? Suportahan ng mga pagkain. Kaya, magtataka mga Pilipino, di ba? Yung Pilipinas mo, hindi mo pa naiaayos ang bansa mo bilang ikaw ay presidente. Tatanggap ka pa ngayon ng isang responsibilidad. Responsibilidad po yan eh. Yung bansa mo nga, hirap ka na bigyan ng magandang buhay at kaluagan ng mga kababayan mong Pilipino na naghihikahos sa kakarampot na kinikita araw-araw. Ang binibigay mo nga lang solusyon puro ayuda. Ayuda. Di ba? Tapos tatanggap ka pa ng bago na mga ayudahan, tapos sasabihin mo, pera. Magbibigay ng pera yan. At kakausapin pa ang DFA, yung ating Department of Foreign Affairs. Di ba? Tapos pag-uusapan pa nila sa Senado. Planado na ito eh. Kasi hindi nawala itong issue na ito. Dahil ito, naging issue pa nito nung DepEd Secretary pang ating Vice President, di ba? Ni-reject. Ngayon, sino po ang DepEd Secretary natin ngayon? Di ba, appointee rin nila ang senador na Sani Angara, I think. Kaalyado rin nila. Di ba? Ito, komento ni Kamanong, makakapasok ito. Dahil sila. Sila. Yung inilagay doon, kaalyado rin nila. Yung bagong sekretary ng DepEd. Tatanungin ng DepEd. Nakapag-desisyon na ang pamahalaan. Nakapag-desisyon na po Dahil ibinalik na naman pati ang DFA natin. Hindi kaya ito, mga katambay, komento ni Kamanong, hindi kaya ito isang agreement dun sa sinasabi po ni Secretary Harry Roque na nakatagong mga yaman sa Amerika? Kasi pinaputok din po ni Secretary Roque yan na kaya nagiging sunod-sunuran daw ngayon ang ating bansa, ang ating pamahalaan, dahil yung mga kayamanan naka-freeze dito po sa World Bank na sinasabi po ni dating Secretary Harry Roque. At iniimbestigahan din po ni dating Secretary Harry Roque yan, Attorney Roque. Yung mga tagong yaman po sa Amerika ng pamilya Marcos, sabi ni Attorney Roque. Hindi kaya ito yon, yung mga naka-freeze na nagiging sunod-sunuran po tayo sa Amerika ngayon sa lahat ng gusto nila. Pati po yung sinasabing itong mga refugees, tatanggapin natin. Excuse me po. Ang nakakalungkot nga lang, di ba? Kahit kayo tanungin ko mga katambay, yung bansa mo maliit, mahirap. Hirap na nga tayo sa pagkain, di ba? Meron tayong pagkain para namang ginto na presyo. Tapos, yung kukunin mo, napakarami yan. Hindi naman 10 lang yan. Hindi lang naman 100 yan. Yung mga yan. Tapos, special treatment samantalang yung mga Pilipino. Binibigyan mo lang ng kakarampot na tulong. Pero yung darating, special treatment. Tapos, sasabihin mo,
gagastos ng Amerika. You know? Hindi ba gagastos din ng Pilipinas dyan? Di ba? Nakakalungkot lang. Tapos may political pa ngayon sa Amerika. Hindi pa natatapos ang halalan doon. Yun nga sinasabi ko, mga katambay, komento ko. Paano kung matalo yung Democrat na kasanggan dikit na ni Pangulong Marcos ngayon at manalo yung kabilang partido, ang Republican? Ganun din pa kaya ang magiging policy nung bagong presidente kung manalo yung Republican na ang kadikit mo Democrat, di ba? Paano ko iba na policy noon dahil bagong presidente? Tayo ang maiipit dito sa problema na pinasok nila. Kasi problema nila 'to eh. Hindi problema ng Pilipinas. Itong mga Afghanistan, sila ang may gawa nito. Dapat sila ang mag-shoulder, hindi Pilipinas. Bakit isasama mo ang Pilipinas dito sa problema nila? Sila ang may kagagawa nito dito sa mga Afghanistan. Kaya nagkaganito yan. Di ba? Kaya nagkaganon sila. Nakakalungkot lang. Pilipinas, lagi na lang tayong sunod-sunuran sa gusto ng Amerika. Dahil nga, sinasabi dahil pera, sa pera kaya? Nasisilaw ba tayo sa mga dolyares nila? Mga katambay? Hindi kaya? At totoo rin kaya yung sinasabi ni Atty. Roque na kaya nagiging tuta ang ating pamahalaan ngayon dahil nga rin sa sinasabing meron pang mga ginto-ginto. At hindi lang ginto. Isang damukal na kayamanan daw ang nakapraise. Kung totoo man yan, talagang susunod ka nga para makuha mo isang damukal na kayamanan na mahabang panahon mo na hindi nahahawakan. Di ba? Kung totoo man yung mga sinasabi ni Atty. Harry Roque. Di ba? Kaya lang nakakalungkot lang. Dapat tanungin din ng mga Pilipino. Di ba? Tanungin din ng mga Pilipino kung papayag ang Pilipino na pagpapasok tayo sa hirap ng buhay ngayon, sa hirap ng ating bansa, tatanggap pa tayo na hindi naman natin problema yon. At ang isa pa, yung mga OFW nga natin hirap na hirap tayong solusyonan na mabilis natin makuha ron Isa pa yon, di ba? Tapos tatanggap tayo ng mga refugees samantalang meron tayong dapat na unahin na kailangan tulungan. Pag uwi nun, tutulungan mo pa rin. Dahil siyempre, mga nawala ng trabaho yon dahil nagkakagera ron. Di ba? Magaling na magaling tayo sa mga banyaga. Pero sa kapwa natin Pilipino, para tayong pagong, ubod ng bagal tayo, kumilos, mag-response. Pero pagka nagsalita ng Amerika, antimano'y nakaluhod tayo. Para tayong aso. Na kung ano yung ibato sa'yo, kung ano ibigay sa'yo, nakasunod ka agad. Di ba? Malayang bansa tayo para tayo sunod-sunuran sa Amerika. Una-una, malayo natin silang kapitbahay. Napakalayo nila sa atin. Di ba? Ilang daang milya. Ilang libong milya ang layo natin sa Amerika. Nakatambay. Nakaka-ano lang po. Nakaka-amaze lang na yung isa sa pinakamayaman o pinaka-power na bansa, ang Amerika, yung kanilang problema, hindi nila masolusyonan at kailangan pang gamitin ng bansang mahirap katulad ng Pilipinas. Di ba? Kayo po mga tambay, anong masasabi nyo? Ito sa tingin ni Kamanong, malalim po ito. May kasama po itong politika, napakalalim. At meron din sa tingin ko na meron po ito na sila lang ang nakakalam. Merong secret agreement po ito, mga tambay. Ito yung sinasabi yung pinapuputok nila nung dating Pangulong Duterte na sa China na merong secret agreement. Di ba? Mukhang sila ang meron yata, mga tambay. Komento ni Kamanong, mukhang sila ang meron na mga secret agreement sa Amerika. Hindi ang dating Pangulong Duterte na pinupukol sa China, mga tambay. Kasi mula kasi nung maupo ang bagong Pilipinas, nag-umpisa na po mga problema ng bansa, lalo sa ating karagatan na 6 na taon na nanahimik ang China sa atin. Ngayon, mukhang nagkakairingan na. Samantalang naiba lang ang Pangulo, nagkaroon na tayo ng maraming trouble. Samantalang yung dating Pangulo, wala tayong trouble. Wala tayong problema sa mga kapitbahay natin. Ngayon,
nakadikit tayo doon sa napakalayong kapitbahay. Ubod ng layo. Yung ating sinasabing favoritism daw. Pero ngayon, nandito yung kapitbahay natin na sila naman na may gawa, tapos isisisi mo naman doon sa dati, ang may problema raw, kasalanan ng dating Pangulong Duterte. Kasalanan daw, naging tuta ng China. Di ba? Binenta na raw yung mga isla sa China. Samantalang, sila presidente ngayon, nung panahon nung previous, walang problema. Samantalang nung ikaw umupo, sa'yo nagka-problema. Tapos yung problema, isisisi mo sa walang problema. Dahil hindi naman nagka-problema nung panahon niya. Ngayong panahon mo may problema, ang isisisihin mo, yung hindi nagka-problema. Di ba? Parang bine-brainwash mo mga Pilipino na lahat ng pinasok mong problema, ang sisi doon sa pinalitan mo. Eh, hindi naman tanga ang mga Pilipino. Hindi naman bobo mga Pilipino. Nag-iisip ang mga Pilipino. Eh, katulad ni Kamano, bakit ako maniniwala sa yung kasalanan nung pinalitan mo? Eh, tahimik nga nung panahon na yon. Sa'yo nagka-problema. Ibig sabihin, ikaw may kasalanan. Yun eh. Di ba? Yun yung logic nun. Di ba? Ikaw ang nagkakaproblema ngayon at ikaw ang dapat lumutas dyan dahil sa'yo nagka-problema. Ikaw ang pumasok dyan sa problema na yan. Di ba? Kasi minsan yung ate mo, sinasabi, mali ang mga desisyon at dapat daw puro pakipag-usap, maraming pag-uusap. Eh, kaya lang, yung sinasabi ko, pumapasok yung mga refugees na Afghanistan. Eh, tinan mo. Di ibig sabihin, problema na naman yan. You know? Kasi yun nga sinasabi ko, ibabalik ko lang. Pag nanalo yung kalaban ng kaalyado ngayon at sinasabing kaibigan ng Pangulong Marcos ng presidente na Democrat, pag nanalo Republican, kaibigan pa kaya niya yun? Yun ang point doon, mga tambay. At lahat kaya ng sinasabi na secret agreement, secret agreement din niya kaya nung bagong uupo na presidente kung manalo yon, di ba? Kaya ang magiging labas niyan, wag naman sana lahat ng ipinasok na problema o secret agreement ng pamahalaan dito sa Democrat president, ang lalabas niyan sa atin ang problema, sa atin lahat babagsak ang problema. Di ba? Imbis na walang problema ang Pilipinas, ang problema lang natin, yung bansa natin naghihirap, na hirap solusyonan. Ang naghihirap natin bansa, lalo sa kawalan ng trabaho na wala tayong maibigay. Kaya ang ginagawa natin, puro ayuda dahil wala tayong maibigay na trabaho na po pwedeng pagkakitaan ng mga Pilipino. Ano ginagawa natin, binabudgetan? Di ba puro ayuda? Billion para lang sa ayuda. Pero wala, tapos ngayon tatanggap ka pa. Di ba? Tatanggapin mo pa. Problema mo pa. Aasikasuhin mo pa. Bibigyan mo pa ng seguridad dyan. Di ba? Special treatment. Hindi naman tayo against Kaya lang, ano masasabi niyo mga tambay? Nakakalungkot lang. Yung mga desisyon, di ba? Kaya, kung hindi nawala ang ating Vice President sa DepEd, hindi naman nila isisingit yan Di ba? Dahil nanahimik na yan Dahil nga against ang Vice President yan. Ngayon, alam kasi nila na wala na sa DepEd ang ating Vice President. Ang bilis, Ang bilis nila ibinalik. Yung usapin sa Afghanistan, ang bilis. Wala pang halos sa 2 buwan o 1 buwan. Eto na. At bine-brainwash na tayo na tama yung gagawin nila. Di ba? Bine-brainwash ang ating mga utak na yung pagtanggap nila, parang sinasabi na libre naman lahat. Gagastos ang Amerika. Para bang pinamumukha sa atin na tayo mukhang pera? Mga mukhang pera naman ang mga Pilipino. Sige, gagastosan natin yan. Papayag yan dahil mga mukhang pera Pilipino. Ganun ba? Basta tayo lang lahat ang magpo-provide ng pangangailangan nila. Okay ang mga Pilipino. Sige, dyan yan. Bakit dun sa ibang bansa hindi nila magawa? Doon ka magtataka. Kaya minsan pag nag-isip ka, mukhang totoo yung sinasabi ni Attorney Roque, di ba? Na may secret agreement ang dalawang bansa, ang Amerika at ang Pilipinas. Dahil, talagang hindi nila matanggihan. Hirap na hirap nilang tanggihan ang Amerika ngayon. Mga refugees, pambihira. Dadalhin sa Amerika,
Kilaki-laki ng Amerika. Di doon mo ikulong sa isang city ron. Bakuran mo, sanay naman sila magbakod. Di ba nagbabakod sila ng mga tataas? Di ba yung mga territory nila ro, yung anilang wall na ginagawa na yung boundary. Di ba may mga boundaries sila sa Mexico? Di ba natataas ng mga wall, mga pader? Di sana ganun ang gawin nila. Di ba? Yun ang point ko ron. Doon mo dalhin lahat. O di doon mo ngayon salain kung talaga katanggap-tanggap na mapunta sa Amerika at pwedeng bigyan ng sinasabing mga citizenship o visa. Di ba? Doon na mismo sa Amerika. Dahil kayo ang may problema niyan eh. Di ba? Kung presidente lang si dating Pangulong Duterte, malabo makapasok yan. Baka mamura pa yan. Pagmumurahin pa yan. Di ba? Papasukan mo kami, napakalit ng bansa namin. Ikaw ang malaki. Napakalaki ng bansa mo, doon mo dalhin. Di ba? Bakit sa Pilipinas na nagsisiksika na nga tayo sa Luzon eh? Di ba? Sandamukal na tao sa Luzon ha. Nakakalungkot lang. Yung mga desisyon, parang ibang klase mga desisyon natin ngayon, mga katambay. Puro hindi pabor sa mga Pilipinong mahirap. Puro pabor yata sa mga sinasabing mayayamang bansa, mga katambay. Hindi. Kaya nga makapag-iisip ka eh. Magano kaya kalaki ang pakinabang nito, mga katambay. Pati itong mga sumasang-ayon, katulad ng Senate President, sumasang-ayon. Di ba? Ang DFA sumasang-ayon, di ba? Ang iniintay na lang approval ang DepEd, di ba? Ang secretary. Check naman natin ang Kongreso sasang-ayon. Dahil wala na oposisyon ngayon eh. Wala na oposisyon ng ating bansa. Kaya nakapagtataka ngayon. Ngayon lang tumanda na si Kamano. Ngayon lang ako nakakita na wala oposisyon na politika. Hawak, kontrolado lahat ng gobyerno. Senado, Kamara, media, pati mga kaliwang grupo. Lahat walang oposisyon. Di ba ba? Di nyo napansin? Ang ating gobyerno, walang nag-uuposisyon. Walang bumabatikos sa mga anomalya ng gobyerno. Hawak lahat, pati magkakasama, pati oligarko. Isang damukal na oligarko, kasama na po. Magkakasama na, komento ni Kamanong. Kamara, Senado, mga oligarko, makakaliwang grupo, media. Iisa na po ang layunin nila. Iisa lang. Wala na nag-uuposisyon. Yung mga dating nag-uuposisyon sa dating Pangulong Duterte, yung mga oposisyon, wala na. Hirap na makapag-oposisyon sila ngayon. Nakapagtataka. Pagka naging oposisyon kaya mukhang magkakaproblema ka, hindi kaya. Kaya mga katambay, nakakalungkot po sa ating bansa ngayon. Nawala lang sa DepEd ang ating BP Sara ngayon. Eto na. Ibalik ulit ang usapin sa Afghanistan. At ngayon, isang approval na lang yata ang inintay mga katambay. At ready to go na ang mga refugees na Afghanistan sa ating bansa. Ni hindi man lang tayo tinanong mga Pilipino, hindi man lang kinuha yung ating yung sinasabing yung ating mga kagustuhan na payag ba ang mga Pilipino. Hindi man lang sila nagpa-survey sa mga Pilipino na papayag ba ang mga Pilipino na magpapasok tayo ng mga refugees na galing sa Afghanistan na ang may problema ng Amerika at hindi problema ng Pilipinas. Pero tayo ang mag-shoulder nung pinasok at yung problema nila sa Afghanistan. Ganun po ka-spoiled ang Amerika sa Pilipinas. Very spoiled. Talagang special ang Amerika sa Pilipinas sa panahon po ng bagong Pilipinas, mga katambay. Bakit kaya? Yun ang malaking tanong ni Kamanong. Maraming salamat po mga katambay sa mga nagla-like, share, and subscribe at sa mga nagko-comment. Maraming salamat po. Nakakalungkot lang po ang nangyayari. Sa hirap ng buhay, tumatanggap pa tayo ng panibagong maghihirap na naman. Kukuha pa tayo mag-aampon pa tayo, mga katambay. Muli po, ingatan nawa. Bye-bye.